gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Malacanang, hindi raw pasisiil kasunod ng nangyaring tensyon sa Ayungin Shoal. Pangulong Bongbong Marcos, pinatawag ang Chinese Ambassador to the Philippines. NBI Director Melvin Matibang nanindigan na hindi lang basta banta kundi may plano na talaga o umano'y assassination plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos. 2 araw na tigil pasada, aarangkada bukas. Hirit ng mga tsuper kasunod ng big-time oil price hike, dagdagan ng 10 piso ang pamasahe. At low pressure area sa labas ng bansa nagbabadyang maging bagyo. Pinatawag na ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang si Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan. Kasunod ito ng nangyaring pangahampas ng bato ng China Coast Guard sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard na kanilang nakagitgitan sa Ayungin Shoal. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, matuturing na usapin ng national security ang insidente. Hindi muna nagbigay ng detalye ang Malacanang sa naging resulta ng nasabing pulong ng Pangulo kay Ambassador Jing Quan. Gayunpaman, nanindigan ng palasyo na ipaglalaban ang karapatan ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Nakikipag-ugnayan na rin ang Department of Foreign Affairs at ang Department of National Defense para sa mga susunod na diplomatic actions ng ating gobyerno. Pakinggan po natin ang sinabi ni Undersecretary Castro. Ang bagong Pilipino ay handang ipaglaban ang karapatan, hindi tumatakbo sa laban. Pasisiil, hindi kailanman. So hindi po din ninanais ng Pangulo ang ganitong mga klaseng insidente na siyang nagbibigay ng polisiya na dapat tayo ay tumugon sa mga ganitong klaseng mga insidente through a diplomatic manner. So, hindi po talaga katanggap-tanggap itong nangyayari sa pagitan po ng bansa po natin at ng China. Habang nananawagan ng Pilipinas ng respeto, may sarili namang kwento ang China. Sa video na sila mismo ang naglabas, pinalalabas nito o pinakikita nito na ang mga sundalong Pilipino ang pasimuno daw ng engkwentro. Pero kitang-kita rin sa parehong video na ang China Coast Guard ang papunta sa direksyon ng BRP Sierra Madre na tumatayong military outpost ng Pilipinas sa Ayungin. Git ng China, pa-victim daw ang Pilipinas, alot ilang beses na raw silang nagbabala. Binigyan din naman ng palasyo na buo ang suporta nito sa mga aksyon ng ating mga tauhan. Kung kailangan bang baguhin ng diskarte ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pag-aaralan daw ito ng Pangulo. Sa talumpati naman ni PBBM sa AFP Change of Command, tila may pasaring siya sa kaliwat kanang issue ng China at Pilipinas. We seek cooperation, but we will never compromise our sovereignty. We extend friendship to all, but we will never abandon our national dignity. Pati mga senador umalma sa nangyari. Ayon kay Senator Kiko Pangilinan, nasa bakura na natin ang China, sila pa ang may ganang manakit. Kaya dapat daw maghain agad ang DFA ng matibay na diplomatic protest at ipaalam ang insidente sa ASEAN at sa mga kaalyadong bansa. Tanong naman ni Senator Robin Padilla, hanggang kailan tayo magtitiis? Paulit-ulit tayong nagpapakita ng pagtitimpi pero paulit-ulit din tayong sinusuklian ng panggigipit at karahasan. Panawagan niya, mas matatag na hakbang at pananagbutin ang mga responsable. Sa isang pahayag, kinundinan ng US ang mapanganib daw na aksyon ng China. Tiniyak ni US Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, ang suporta ng Amerika sa Pilipinas bilang matagal nitong kasangga sa nasabing rehiyon. Well, just to add context, kasi it all depends, if you see the video released by the AFP and the Chinese Embassy, iba-ibang point of view nila, iba-iba kasing clips ng video. So, kung panoorin mo yung Chinese video, mukhang Pinoy nag-provoke. Kung panoorin mo yung Pero sila yung lumalapit Philippine video, but we'll get to that. Sila lumalapit If you watch the Philippine video, mukha naman ng mga Chinese yung nangahampas. So, it depends on who's releasing what and what PR. portion is being released. But yeah, to your point, the incident happened apparently as the Chinese boat was approaching the BRP Sierra Madre. Ako, Bok, hindi context. More on tanong na ako dito. Ano na bang pwede pa talaga natin gawin dito, no? Kasi, ano ba to, diplomatic protest, bilateral meeting? Kasi, Bok, parang feeling ko na-exhaust na rin ng gobyerno at ang DFA lahat. Ano pa bang kailangan gawin? Kasi parang ulit-ulit lang naman ito at palala ng palala itong mga insidenteng ganito.
Yeah, well, if it's any consolation, it's not as bad as yung 2024 incident. If you do recall what happened to Seaman First Class Jeffrey Facundo, Pinaputulan ng naputol pa ng daliri. daliri. Tapos yun talaga matindi kasi may mga palakol, saka may mga impact sa dala. Pero matutuwa na lang ba tayo na walang naputulan ng kamay, ng daliri, pero may nahampas naman na Pilipino, 'di ba? So, ako din nagtatanong na rin ako bilang isang Pinoy, ano pa nga bang next na gagawin dito, no? Ano pa bang meeting ang kailangan para naman ay hindi na ito maulit? And I suppose dagdag na rin kasi the Chinese are insisting that the Philippine boats rammed the Chinese Yeah. boat. But if you do notice, maliit yung mga bangka, yung mga rubber boats ng Pilipinas. And these are rubber boats. Yung Chinese boat looks like a rigid hulled boat So mukhang fiberglass. At siguro dagdag lang natin, ipinadala na ng PCG yung BRP Melchor Aquino at BRP Malapascua para nga magsagawa na rin ng medical evacuation at may hatid sa mainland Palawan ng mga nasugatang tauhan ng Philippine Navy para naman mapagamot sila. Kawawa Last we naman. heard, the medical evacuation is being shadowed by the Chinese Coast Guard. We Pa are rin. just hoping, we're just hoping na No more the tension. evacuation was performed without any further incidents. Correct. Tama. Okay. Okay, tukoy na raw ng NBI ang ilang persons of interest na posibleng makapagturo sa nakausap umano ni VP Sara Duterte sa plano niya raw na pagpatay kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa pagsalang ni NBI Director Melvin Matibag sa witness stand ng impeachment court, sinabi niyang hindi lang daw ito basta banta, planado at tuloy-tuloy raw ang banta ng bise sa Pangulo. Tumanggi muna si Matibag na pangalanan ang mga persons of interest. Patuloy pa rin daw kasi ang investigasyon ng NBI. Ayon pa kay Matibag, seryoso at aktibo o tuloy-tuloy daw ang banta ng bise sa Pangulo. Na itong bahagi ng pahayag ni Matibag. Ang aming investigasyon ngayon ay tumawid na sa hindi banta, kundi isang plano talaga na patayin po ang ating Pangulo ng Pilipinas. Hindi na ito talaga banta, kundi isa na pong confession ng kanyang plano na pagpatay po sa ating Pangulo. We already have established persons of interest na maaaring makapagturo o tumukoy dun sa taong kinausap ng ating Vice Presidente o maaaring isa rito sa tinatawag nating persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente. Hindi po nangangahulugan na sila na mismo ang kinausap. Pinalabas din ulit ang video ni VP Sara at Davao City Mayor Baste Duterte kung saan sinabi nilang gusto nilang tanggalin umano ang ulo ni PBBM. Kaya tingin ni Matibag posibleng planado at may sabwatan di umano ang pamilya Duterte sa banta sa Pangulo. Narito ang sinabi dyan ni Matibag. Isang ulo lang naman ang kailangan namin, ang ulo ni Bongbong Marcos! Imagine myself cutting his head. Tanggalin yung ulo niya ba? Kapansin-pansin po na makikita natin na nanggagaling sa isang pamilya ang pagbabanta sa ating Pangulo at parehas na nag-refer sa ulo ng Pangulo. Kung kaya naman, iniisip po ba namin kung meron bang kasabwat o may sabwatan sa pangyayaring ito. Git pa ni Matibag, may kakayahan umano ang mga Duterte na totohanin ang banta. Lalo't malawak daw ang network ni VP Sara at ng ama niyang si dating Pangulong Duterte. May koneksyon din daw si VP Sara sa Davao Death Squad base sa salaysay ng self-confessed Davao Death Squad member na si Arturo Las Cañas. At sinasabi nitong ni Arturo Las Cañas na ang Vice Presidente mismo ay kasama doon sa Oplan Tokhang, isa sa mga arkitekto ng Oplan Tokhang. At dito rin po niya sinabi na instead na barilin at patayin para hindi nalalaman ng media, ay kidnapin na lamang yung mga subject po, mga shabu users o kaya yung pong ibang gumagawa ng krimen o nagtitinda ng droga at ibaw na lang po sa isang quarry. Pinuna naman ng defense team ni VP Sara ang affidavit ni Las Cañas o pahayag ni Las Cañas na ipinresenta ng prosekusyon. Wala kasi itong notaryo. Kahit si Senator Judge Pia Cayetano, hindi yan pinalampas. Pakinggan natin ang kanilang sinabi. Without the proper notarization and without the proper signature, then it is a mere scrap of paper. We cannot allow this witness to build his testimony based on this document. They're trying to prove something by showing a document that any law student will tell you na hindi acceptable yon. Wala akong problema na palabasin yon, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that.
Binalikan naman ni Senator Raffy Tulfo ang kaso ng inarestong public teacher na nagbenta o nagbanta umano noon kay dating Pangulong Duterte. Ibinunto ni Tulfo na inaresto noon ang guro dahil kahit walang warrant matapos niyang sabihin na magbibigay siya ng 50 million pesos na reward sa makakapatay kay Duterte. Pero nung si VP Sara na raw ang nagbanta kay Pangulong Marcos, hindi siya inaresto. Pakinggan po natin ang kanilang mga pahayag dyan. Ang pagkakaiba po nila, itong si Renema sa isang guro, si Vice President, isa naman pong Vice President, at siguro po ito ang naging konsiderasyon kung bakit hindi siya inaresto agad. So, ibig sabihin, hindi pala patas sa NBI. And then, ito naman si VP Sara, na sabi nyo, allegedly nagbigay ng death threat against President Marcos at hindi inaresto. I cannot speak for the NBI at that time, Your Honor, sapagkat yung mga pangyayari pong yan, wala naman ako sa NBI pa po. Sa isa namang punto, ipinakita ng mga abogado ni VP Sara ang mas mataas na public trust rating ng BISEC kumpara kay Pangulong Marcos. Tanong ng defense team, may epekto raw ba ang trust rating ng publiko kay VP Sara sa investigasyon ng NBI sa BISE? Sagot ni Matibag, hindi ibig sabihin na mataas ang trust rating ni VP Sara ay absuelto na siya sa pananagutan. A survey is just a snapshot of what's happening. It doesn't necessarily follow na pagka yun ang lumabas, ay yun na yung totoo. Pagka po ating pinagbasihan ng popularidad, ang ibig sabihin po ba nito, ang isang pinakakilala at popular na tao pwede lang gumawa ng krimen at hindi natin papapanagutin? Umpisahan ko lang, linawin lang natin yung persons of interest kasi yun din yung hinintay namin kanina kasi may... Ito na naman. Yeah, I know you're... Sige, i-reserve mo yan. Pero hinintay namin yan, parang, siya daw yung makakapagturo ng persons of interest ayon sa mga online reports, ano? So, sinabi niya, na-establish sila yung persons of interest, and then sa soundbite nga, makakapagturo daw, or posibleng yun yung kinausap. Oo. Pero nung nagtanong si Senate President Win Gatchalian at nilinaw niya, sabi niya na ito ba talaga yung kinausap, ganyan, doon sinabi ni Attorney Matibag na hindi, yung persons of interest na sinasabi namin ay makakapagturo doon sa nagplano. So basically, the persons of interest ay hindi yung nagplano at hindi involved at lalong hindi assassin na kinontrata di umano. Not the principal, kumbaga. Yes. Gusto ko lang liwanagin yun kasi kahit yung inere ko kanina sa una sa lahat, yung soundbite na yun nga parang, posibleng ito yung mismong nakausap ni VP Sara. Pero nung nagtanong si Senate President Win Gatchalian towards the end of the hearing, doon naliwanagan na, yung persons of interest na na-establish pala nila Attorney Matibag, makakapagturo doon sa nagplano at doon sa assassin. Hindi mismo yung assassin, di umano. But to be frank about it, a lot of people who are watching today were pretty much, deflated. Bakit? After expecting something more substantial from Director Matibag kasi for some reason he was the last to be called as a witness for Kala mo, Article 4. siya dapat pasabog. Oo, and there's a lot of talk na meron siyang something explosive to talk about. It turns out it's just a person of interest who may or may not be, and apparently is not, the principal person that Sara Duterte apparently or supposedly talked to. Kasi yun yung parang, tama ba ako? So purong napaka-indirect ng lahat. Oo, tsaka parang yun yung missing doon sa picture. I mean, sorry, pero kung kwento ito at may pagbabanta, very, very established naman na may sinabi si VP Sara na di umano pagbabanta, pero syempre sinasabi ng defense, hindi yan pagbabanta, pahayag lang yan. O doon na tayo sa sinasabing hinire, doon sa sinasabing konontrata, at akala natin masasagot yun today. Apparently ay, hindi na naman natin. Sabi naman ni Attorney Matibag ay dahil nga daw ongoing investigation, baka na makompromiso at protection doon sa kanilang informant. Isa pang point, Bok, yung sinasabi kanina na kasi pinagdugto nga yung mga yung kay Mayor Baste Duterte na ulo ni BBM ang gusto namin, tapos yung kay VP Sara na February of 2026. Oo, tapos yung kay VP Sara na gusto kong, ni-imagine ko, pinupugutan ng ulo si... October 2025. Yon. So parang sinasabi nga dyan ni Attorney Matibag, kung nakikita nyo, parang galing lang sa isang pamilya yung pagbabanta. Heavily objected by the defense. Kasi ang sinasabi nila, itong witness na to, nagko-conclude na agad. Parang gano'n yung sinasabi nila. Pero hinayaan pa rin siyang magsalita. And siguro last point sa akin, yung kay Las Cañas, yun nga, na pinayagan siyang basahin yung mga points na yon, tapos na-realize sila, hindi pala ito na notaryo at hindi rin ito sign. Kaya mismong si presiding officer, sabi niya, hindi mo nga mapatatawag na affidavit yan kasi hindi signed and
Although you also have to admit na there appears to be an obsession with heads. Ikaw talaga, oo, actually. Kaya rin siguro na-connecta, no? Sabi ko, yun, pare-parehas na hugot-ulong gusto nitong mga. But the other thing, before you forget, si teacher Ronel Mas ng Zambales was arrested in May 2020 for posting on social media that he was willing to give 50 million pesos to whoever will kill President Duterte. And I do remember that video na talagang nakaluhod si Ronel Mas, nakaposas yung kamay niya sa likod niya. At aping-api ang kanyang dating. Kaya pala yun yung binring up Sa kanya. pagbabanta umano ng 50 million pesos na ibibigay daw niya sa mga patay sa Pangulong Duterte. At bago lang natin tapusin tong punto ito, siguro public surveys, baka may mga nanonood talaga mismo na impeachment trial, wala Bok sa Lunes dahil SONA, wala rin sa Martes dahil kontra SONA ng minority or naghahanda for kontra SONA. And starting Wednesday next week, Bok, ay alas 10 na po ng umaga ang impeachment trial hanggang alas 3 ng hapon, after which ang sesyon ng Senado at ng Kamara alas 4 So ng hapon. mapapaaga yung ating panonood. Ang ating gising, lalo na yung gising mo. Kung di ka makatulog ulit habang nanonood. Ayun lang. Because on some days are not exactly particularly yeah. exciting. Tell me about it. Tawa si Johnny sa'yo. Sige, Johnny. Showbiz tonight na tayo. Caught off guard ang maraming Marvel fans sa unannounced trailer drop para sa inaabangang Avengers Doomsday. I've fought with many warriors in my time. They were far stronger than all of us put together, and they died. Magsasama-sama muli ang Earth's mightiest heroes to face a new threat. At mukhang si Thor, played by Chris Hemsworth, ang magsaset up as a leader. Pero bukod sa new recruits, gaya ng Thunderbolts at ni Shang-Chi, makaka-team up nila ang latest additions sa MCU. Kabilang ang Fantastic Four at ang X-Men na mula sa ibang universes. Speaking of X-Men, magbabalik sa kanilang role as Professor X and Magneto, sina Patrick Stewart at Ian McKellen. May pasilip na rin sa bagong villain na si Dr. Doom, portrayed by Robert Downey Jr. And for the first time since 2019, just when everybody thought na graduate na siya sa MCU, magbabalik si Chris Evans para gampanan ulit si Captain America. Mapapanood ang Avengers Doomsday sa mga sinihan this December 18. Susunod, Grupong Manibela. Magdadalawang araw ng tigil pasada kasunod po ng big time oil price hike. At panibagong bagyo nagbabadya. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Muling nangalampag ang mga transport group sa lansangan kasunod po ng big time oil price hike. Ang ilan nagkasana ng 2 araw na tigil pasada simula bukas. Ayon sa Grupong Manibela, libo-libong jeepney driver, TNBS at motorcycle taxi riders ang inaasahan nilang lalahok. Panawagan nilang ibasura ang oil deregulation law at ibaba ang presyo ng langis. Gusto po nilang mag-resign si Energy Secretary Sharon Garin na anilay masyadong kampe sa mga kumpanya ng langis. Halos wala na raw kasing maiuuwing kita ang mga tsuper sa sobrang taas ng presyo ng langis. Nato naman ang pahayag ng Manibela. Yung na-outlet na piso na per hike, ano na po ang nangyari, mahal na Pangulo? Magsosona na po kayo. Ano po ang i-report ninyo na naging solusyon dito sa problema sa pagtaas ng presyo ng petrolyo? Ang gusto natin, pangmatagalan at konkretong solusyon.
Nagkilos protesta naman ang grupong Piston sa harap ng isang gasolinahan sa Quezon City. Yan ay para ipanawagan ng 10 pisong taas pasahe sa jeep at pagtatanggal ng excise tax sa langis. Gusto rin ng grupo na maibasura na ang oil deregulation law. Plano rin nilang magsagawa ng tigil pasada pero di pa nila masabi kung kailan. Narito ang pahayag ng Piston. Hindi pa sa layunin na para gumanda yung buhay ng mga driver, kundi para maibsan o matugunan yung mas malaking halagang nawala sa kanya at para tuloy-tuloy tayong makapagserbisyo sa ating mga mamamayan. Sa ngayon, ilang oil companies na nagpapatupad ng staggered o utay-utay na taas presyo. Ang Shell at Sea Oil, hinati sa 3 araw ang oil price hike o hanggang sa Huwebes. Pinakamalaking bulto nito o higit 8 pesos per liter ang ipinatupad kanina. 2 araw naman ang magiging hati sa oil price hike ng Petron, Clean Fuel at Jetty. Mas malaki ngayong araw habang ang natitira ay sa Huwebes po. Sa kabuuan, higit 10 pesos po ang itataas na presyo sa diesel, higit 11 pesos naman sa kerosene at halos 4 pesos per liter naman sa gasolina. Nakabantay naman ang DOE sa mga gasolinahan para masigurong walang nangyayaring hoarding o pag-iipit sa supply ng langis. May ilang gasolinahan kasi na wala umunong maibentang langis. Babala ng DOE pagbumultahin ng mga lalabag at pwedeng sampahan ng reklamong kriminal. Samantala, ipinagutos naman ng LTFRB ang pagbabalik ng fixed pick-up fare para sa mga TNVS. 24 pesos ang singil para sa mga hatchback at subcompact, 26 pesos para sa mga sedan, 29 pesos para sa mga AUV at SUV at 58 pesos para sa mga premium TNVS. Ayon sa ahensya, bagamat prioridad ang kapakanan ng mga commuter, kailangan nilang itong balansehin sa hinaing ng mga nasa transportation sector. Pagtitiyak pa ng LTFRB, direktang mapupunta sa mga TNVS driver ang buong halaga ng pick-up fare. Ipinag-utos ng Malacanang sa Department of Migrant Workers na maghatid ng tulong sa pamilya ng mga nasawi sa drone attack sa Black Sea. Yan ay matapos masawi ang 2 Pinoy na tripulante sa drone attack sa mga barko. Bukod sa kanila, may 12 sugatan at isang nawawalang Pinoy. Ayon sa DMW, 9 na barkong may lulang 139 na Pilipino ang naiulat na inatake ng mga drone hanggang July 20. Saktong nagpapatuloy ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia na malapit lang sa Black Sea. Nananawagan naman ang DMW sa mga may-ari ng barko at manning agency na iwasang maglayag sa mga lugar na may sigalot. Posible rin daw na matanggalan ng lisensya ang mga manning agency na may kapabayaan at lumabag sa mga panuntunan sa paglalayag. Tumaas ang tsansa na maging bagyo ang low pressure area sa labas ng bansa. Posible yan maminsala sa Luzon habang hinahatak ang habagat. Nasa 1,415 kilometers pa ang layo ng LPA sa silangan ng Eastern Visayas. Pero ayon sa Pag-asa, sa pulna ng buntot nito ang Eastern Visayas. Sa forecast po ng Metro Weather, posibleng isa na itong bagyo pagpasok nito bukas ng Philippine Area of Responsibility. Tatawagin po iyang bagyong Quiapo. Kikilos yan pa Hilagang Kanluran, kaya't posibleng nitong tumbukin ng Batanes o Babuin Island sa Biyernes. Ayon pa sa Metra, bukas at sa Miyerkules, posibleng magpaulan ang potensyal na bagyo sa Visayas, Bicol Region, silangang panig ng Luzon at ilang bahagi ng Mimaropa. Sa Biyernes ay kitang bubuhos ang ulan sa Northern Luzon dahil sa pagdaan doon ng potensyal na bagyong Quiapo. Patuloy rin itong hahatakin ang habagat kaya magiging maulan din sa Mindanao, Palawan at Western Visayas kahit pa nakalayo na ang bagyo. Dito naman sa Metro Manila, magiging maaraw pa bukas pero posible pa rin ang thunderstorms tuwing hapon o gabi. Susunod, Blackpink Jennie may pa-soft launch sa kanyang dinidit. At paggamit ng electric fan bilang kapo sa gitara, kinaaliwan online. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Jennie Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Attention, Blinks! Wanna rock with Jennie? Jennie!
Yes, tatlong Jenny. Dahil paparating na ang bago niyang kanta na Less Than a Lover. Yan ay directed by, written by at music by Jenny. Siya na talaga lahat. Sa Instagram post ng singer-dancer, may pa-teaser photo siya na ka-holding hands ang isang guy at may nakalagay na, quote-unquote, "The summer I chose to pause the love story." Bago yan, nag-trending pa ang IG story ni Jenny kung saan may kasama siyang mysterious guy na tinapalan ng heart sticker ang mukha. Sino kaya yan? Basta ang sure, sa Friday na ang release ng bagong kanta ni Jenny na Less Than a Lover. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Johnny Alipon. Happy Tuesday mga kapatid! At para sa ating pabaong Pampa-Good Night, walang basagan ng trip sa netizen na nahanap namin online. Wala siyang kapo sa gitara. Kaya kapo sa gitara, kaya nag-improvise siya gamit ang clip fan. Yan ang netizen mula po sa Rosario sa Batangas. Sinugtog niya ang gitara ng parokya ni Edgar. No choice raw siya sa clip fan dahil nawala ang kanyang kapo. Oy, sinuportahan siya ng netizen. Say nila at least may fan na si ate. Fan, okay. Sabi naman ng iba, yan ba yung tinatawag na electric guitar? Pa-request naman daw dyan ng kantang LSC. Parang kilala ko sino nagsulat nito. Daming emosyon. May mga fun, Mga fan. Bahala kayo. Ay, parang galing niya. Kapo pala, sorry. Kapo is the clamp that you put dun sa frets ng guitar to change the octave. Kasi the shorter the working length of the wire, the higher the frequency. And therefore, the Gitara higher ka? the sound. Kaya mo to alam? Hindi. Ay, hindi ka. Hindi? Kasi alam ni Sir nung galing. Fair. Okay. Okay. Good job. Pero sana yung fan nakatapat na lang sa kanya. Wala lang. Sayang naman yung hangin. Wala lang. Diba? Naisip ni Johnny yan. Para sa kanyang mga viewer. Diba? Bakit ba entry niya yun eh? Sayang eh. Sayang yung hangin. Mamimiss mo to. Ay, Sir Ed. Ay, Sir Ed. Ganyan. Bibili na nga tayo sa mapuntang usapan. Yan po ang 30 minutong pag-imahe sa Malagang Headlines. Balit ang diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa Balta at sa Public Service. Ako po si Mehan Las Bañas Oroseo. Ako lang po si Edling Gao, walang iwanan, Frontline Tonight.